Bakit ako lumipat sa Pilipinas kamo? Hindi ba't halata naman? Sabihin ninyo sa akin kung may iba pang bansa na ganito kaganda. Tila mga Pilipino na lang ang hindi nakakapansin. Ang pambihirang pang-araw-araw na buhay na ikinamamangha ng mundo, ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay hindi na lamang tinitingnan bilang isang bansang nais bisitahin, kundi isang lugar na pinipili na ring tirahan. Hindi ito isang pakiramdam lamang. Malinaw itong ipinapakita ng mga numero. Ang bilang ng mga dayuhang residente sa Pilipinas ay patuloy na tumataas bawat taon. Isang indikasyon ng lumalaking interes sa bansa. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang destinasyon para sa bakasyon na nag-iiwan ng magagandang alaala, kundi isa na ring bansang pinipili para magtrabaho, mag-aral, at magtayo ng pundasyon para sa buhay. Ngunit bakit nga ba labis na pinipili ang Pilipinas? Dati, marami ang may impresyon na ang Pilipinas ay magulo at mahirap mamuhay, na ito ay isang bansang hindi komportable para sa mga dayuhan. Hindi kakaunti ang may ganitong pananaw, subalit para sa mga taong dumating, nanirahan, at naranasan ng pang-araw-araw na pamumuhay dito, paulit-ulit nilang nasasaksihan ang pagguho ng kanilang mga maling akala. Ngayon, natutuklasan ng mundo ang ganda ng Pilipinas, hindi sa mga pasyalan, kundi sa ordinaryong takbo ng buhay. Sa kuwentong ito, ating tutuklasin ang malalim na katotohanan iyon sa pamamagitan ng karanasan ng isang babaeng mula sa Switzerland. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang salaysay. Si Emilia, na lumaki sa gitna ng magagandang kabundukan ng Switzerland, ay nakapaglakbay na sa maraming bansa sa mundo. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, halos wala siyang interes sa islang bansa, sa silangan na tinatawag na Pilipinas. Ang malabong imahe ng Pilipinas sa kanyang isipan ay ang masisikip at magugulong mga bahay, ang matinding trapiko, at ang mainit na klima na tila nakakasakal. Tanging mga negatibong impresyon ang namumuo sa kanyang isipan. Subalit, ang buhay ay minsan nagbabago dahil sa mga hindi inaasahang pagkikita. Isang araw, habang nagbabrowse si Emilia sa social media, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang mga makukulay na post ng mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa na naninirahan sa Pilipinas. Halos iisa ang kanilang sinasabi. Ang buhay sa Pilipinas ay hindi kapani-paniwalang komportable. Baka hindi na kami makabalik sa aming mga bansa. Sa bawat salita nila, ramdam ang wagas na kasiyahan at kaligayahan. Isang maliit ngunit tiyak na pagkabigla ang naramdaman ni Emilia. Maaaring ang imahe ng Pilipinas na binuo ko ay isang bahagi lamang ng katotohanan na isip niya. Bagamat may pag-aalinlangan, lalong lumakas ang pagnanais niyang malaman ang totoo. Gusto kong malaman pa. Gusto kong makita gamit ang sarili kong mga mata. Ang hindi mapigilang kuryosidad na ito ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang malaking hakbang. Nagpasya si Emilia na pansamantalang manirahan sa Pilipinas upang subukan ang buhay doon. Siyempre, hindi nawala ang kanyang mga pangamba. Ang hadlang sa wika, ang pagkakaiba sa kultura, at higit sa lahat, ang agam-agam kung tunay nga bang naghihintay sa kanya ang isang komportableng buhay. Sa kabila nito, ang kanyang puso ay puno ng pananabik para sa isang mundong hindi pa niya natutuklasan. At ang buhay na kanyang mararanasan sa Pilipinas ay higit pa sa kanyang mga inaasahan. Ang kanyang sinilangang bansa, ang Switzerland, ay tunay na isang napakagandang lugar. Isa ito sa mga may pinakamababang crime rate sa mundo. May nakamamanghang kalikasan ng Alps at may mahusay na social welfare system. Kailanmay hindi niya seryosong pinag-isipan ang manirahan sa ibang bansa. Ang tanging alam niya tungkol sa kulturang Pilipino ay ang masasarap na pagkain tulad ng adobo at ang kinikilalang ganda ng mga dalampasigan nito, mga mababaw na kaalaman lamang. Sa katunayan,
Ang mga naririnig niyang sabi-sabi, tulad ng ang mga bahay sa Pilipinas ay siksikan na parang sardinas at ang trapiko ay walang katapusan at lahat ay pagod na pagod ang siyang bumuo sa kanyang negatibong imahe ng bansa. Ngunit ang mga post na nakita niya sa social media ay yumanig sa kanyang mga paniniwala. Nakita niya ang mga larawan ng mga dayuhang puno ng ngiti, malayo sa hirap at kaguluhan. Ipinapakita sa kanilang mga video ang malinis at maayos na mga komunidad, ang mga modernong gusali, ang maginhawang ride-hailing services, at ang mga empleyado sa mga tindahan na laging magalang at nakangiti sa mga customer. Hindi kaya katang-isip lang ang lahat ng ito? Baka naman mga magagandang bahagi lang ang pinapakita nila, una niyang pagdududa. Ngunit hindi lang isa o dalawang tao ang nag-post. Maraming dayuhan mula sa iba't ibang bansa ang sabay-sabay na pumupuri sa buhay. Lalo siyang naantig sa dami ng positibong komento tungkol sa mga tirahan sa Pilipinas. Kabaligtaran ito ng kanyang paniniwala na masisikip at hindi komportable ang mga bahay doon. Sa halip, ang mga komento ay nagsasabing praktikal at nakakagulat na komportable. Halimbawa, marami sa mga modernong condominium unit ay may kasama ng air conditioning at magagandang kagamitan sa kusina. Isang bagay na bihira sa Europa na nagpapakita ng yaman ng kultura sa pagkain ng Pilipinas at ang maalalahaning pag-aalaga sa mga residente. Bukod pa rito, humanga rin siya sa mga malikhaing paraan ng paggamit ng espasyo tulad ng mga built-in na cabinet at multifunctional na muebles. Higit pa rito, ang kalinisan na ipinapatupad sa maraming lugar at ang mataas na kamalayan sa tamang pagtatapon ng basura ay lalong pumukaw sa kanyang interes. Maaaring ang Pilipinas na nasa isip ko ay malayong malayo sa tunay na Pilipinas. Sa puso ni Emilia, unti-unting lumaki ang interes niya sa bansang ito. At isang maaraw na araw, nagpasya siya. May kasabihan daw sa Pilipinas na, "To see is to believe." Titingnan ko gamit ang aking mga mata at dadamdamin ko kung ito nga ba ay tunay na komportable. At doon, nagsimulang umusad ang plano ni Emilia na manirahan sa Pilipinas. Dala ang pag-asa at pangamba, lumipad si Emilia mula sa paliparan ng Switzerland. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Paghakbang niya palabas ng eroplano, ang unang napansin ni Emilia ay ang nakakagulat, nakaayusan at kalinisan sa loob ng terminal. Ang mga paliparan sa iba't ibang bansa na kanyang napuntahan ay karaniwang magulo at maingay dahil sa dami ng mga biyahero, ngunit ang naiya sa kanyang karanasan ay tila isang maayos at kalmadong lugar na parang isang museo. Welcome to the Philippines, ma'am. Pagkatapos ng immigration at makuha ang kanyang bagahe, isang opisyal ng customs ang bumati sa kanya nang may magiliw na ngiti. Dahil sa natural at mainit na ngiting iyon, tila biglang nawala ang kanyang pagod sa mahabang biyahe. Sumunod na ikinahanga niya ay ang kahusayan ng transportasyon sa Pilipinas. Bagamat maunlad din ang sistema ng tren sa Switzerland, para sa kanya, nasa ibang antas ang nasa Pilipinas. Mula sa airport, sumakay siya sa isang premium point-to-point 2P bus patungo sa sentro ng lungsod. Ang loob ng bus ay maluwag, malinis, at komportable ang mga upuan. Habang tahimik na umaalis ang bus, isang kalmadong anunsyo ang maririnig sa Filipino na sinusundan ng malinaw na Ingles na napakalaking tulong para sa mga dayuhang turista. Narinig na niya na ang mga serbisyong ito sa Pilipinas ay laging nasa oras. At nang maranasan niya ito mismo, naisip niyang halos perpekto na ang kanilang sistema. Ang loob ng bus ay malinis at ang mga pasahero ay tahimik na nagpapalipas ng oras. Walang sinumang sumisigaw o nag-iingay. Ngayon lang ako nakasakay sa ganito katahimik at kalmadong bus. Bulong niya sa sarili. Labis siyang humanga sa kaayusan. Lalo siyang namangha sa eksena sa pila ng bus.
Ang mga pasahero ay kusang pumipila sa isang linya na nagpapakita ng respeto sa isa't isa. Sa Switzerland, bihirang makita ang ganitong kaayusan. Matapos ang ilang sakay, sa wakas ay nakarating siya sa apartment na kanyang tutuluyan. Tungkol sa mga tirahan sa Pilipinas, matagal na siyang may negatibong imahe na ito ay siksikan na parang sardinas. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanyang unit, ang impresyong iyon ay biglang nagbago sa isang positibong paraan. Totoo, kung ikukumpara sa maluluwag na apartment sa Switzerland, mas maliit ang espasyo. Subalit, walang nasasayang na lugar. Bawat sulok ay puno ng mga malikhaing ideya upang masulit ang limitadong espasyo. Isang praktikal at magandang lugar ang bumungad sa kanya. Sa kusina, may mga modernong kagamitan na. At sa banyo, naroon ang sikat na bidet. Ang high-tech na bidet na ito, na may iba't ibang function sa isang pindot lang, ay tila sumisimbolo sa maalalahaning hospitality ng mga Pilipino. Ito pala ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Lalo siyang humanga sa kalinisan ng buong banyo. Sa Pilipinas, kahit ang mga pampublikong banyo ay nakakagulat na malinis at maayos. Naisip ni Emilia na kapag nasanay na siya sa ganitong kaginhawaan, baka hindi na niya kayaning bumalik sa dati. Pagsapit ng gabi, isa na namang sorpresa ang naranasan ni Emilia. Ang katahimikan ng mga lugar, lalo na sa mga residential area, sa mga lungsod ng Switzerland. Kapag weekend, karaniwan na ang mga party at maingay na musika, ngunit iba sa Pilipinas. Ang paligid ng kanyang apartment na medyo malayo sa sentro ng syudad ay napakatahimik na parang nasa gitna ng isang gubat sa hating gabi. Napakasarap manirahan sa ganito katahimik na kapaligiran, naisip niya. Ilang araw pa lang si Emilia sa Pilipinas, ngunit nararamdaman na niya ang unti-unti ngunit tiyak na pagbabago sa kanyang mga pananaw. Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating si Emilia sa Pilipinas at unti-unti na siyang nasasanay sa ritmo ng buhay dito. Ang una niyang labis na ikinahanga ay ang karanasan sa pamimili sa kalapit na supermarket. May mga supermarket din sa Switzerland, syempre. Ngunit ang sa Pilipinas ay parang isang food theme park. Malinis ang bawat sulok ng tindahan at ang mga produkto ay nakaayos na parang mga likhang sining maganda at madaling hanapin. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Emilia ay ang dami ng uri ng pagkain at ang taas ng kalidad nito. Tingnan mo ang mga isdang ito. Napakasariwa, pero hindi ka panipaniwalang mura. Sa Europa, ang mga sariwang isda at pagkaing dagat ay karaniwang mahal, ngunit sa supermarket sa Pilipinas, ang mga sariwang sashimi at mga ready-to-eat na sushi set ay nabibili sa napakaabot-kayang presyo at halos hindi siya makapagsalita sa dami ng pagpipilian sa seksyon ng mga lutong ulam at pagkain. Ang mga rice meal na masustansya, makulay, at maganda ang presentasyon ay nakahilera. Pumili si Emilia ng isang set na may inihaw na isda, ilang uri ng gulay na ginisa at mainit na kanin. Umuwi siya sa kanyang apartment upang tikman ito. Hindi ka panipaniwala. Ito ba talaga ay binili lang sa supermarket? Napasigaw si Emilia nang matikman niya ang unang subo. Ang inihaw na isda ay malambot at malasa, at ang mga gulay ay may banayad na timpla na nagpapalabas ng natural na lasa nito. Ang katotohanan ito ay pang-araw-araw na nabibili sa supermarket ay muling nagbigay sa kanya ng malalim na pagkamangha at paghanga sa taas ng antas ng kultura ng pagkain sa Pilipinas. Sunod na hinarap at hinangaan ni Emilia ay ang istriktong sistema ng paghihiwa-hiwalay ng basura sa Pilipinas. Bagamat mataas din ang kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan sa Switzerland, ang sistema sa Pilipinas ay higit na detalyado at masinsinan. Nabubulok, di nabubulok, at mga recyclable ay karaniwan na. Ngunit ang paghihiwalay pa ng plastic, bote, lata, at papel ay nakakagulat na detalyado. Noong una, nahirapan siya sa makapal na guidebook na ibinigay sa kanya. Imposibleng matandaan ko ang lahat ng ito,
Nang malapit na siyang sumuko, tinulungan siya ng administrator ng kanilang gusali, si Mang Jose, at ng mabait niyang kapitbahay na si Aling Susan. Nang makita nilang nalilito si Emilia habang hawak ang mga basura, nilapitan siya ni Mang Jose at magalang na itinuro sa kanya ang tamang paraan, gamit ang simpleng Ingles at mga senyas. Ang mga label ng bote ay tinatanggal at ang takip ay hinihiwalay. Ang mga karton ng gatas ay hinuhugasan, binubuksan at pinapatuyo. Sa tulong nila, unti-unting naintindihan ni Emilia ang mga alituntunin at nang maglakad siya sa labas at makitang walang kahit isang basura sa kalye. Naunawaan niyang ang istriktong patakarang ito ang dahilan ng magandang kapaligiran. At sa tuwing nakakaramdam siya ng walang humpay na kabaitan mula sa mga Pilipino, napupuno ng init ang kanyang puso. Isang maulang araw, naligaw si Emilia sa isang mall at hindi niya alam kung saan ang daan patungo sa kanyang destinasyon. Habang nakatayo siya sa harap ng directory, isang matandang babae na may dalang payong ang lumapit sa kanya na may pag-aalala sa mukha. "Saan ka pupunta, Hija? Kung gusto mo, sasamahan kita." Nang sabihin ni Emilia sa simpleng Filipino ang lugar na kanyang pupuntahan, sinabi ng babae, "Aba, doon din ang punta ko. Sabay na tayo." Sinamahan siya nito hanggang sa tamang lugar. Bukod pa roon, nang makita ng babae na medyo mabigat ang dala ni Emilia, sinabi nito. Pagdating sa lugar, ngumiti ito at sinabing, "Mag-iingat ka at sana'y mag-enjoy ka sa Pilipinas." Napakabait niya. Ang pangyayaring iyon ay tumatak ng malalim sa puso ni Emilia at lalong nagpatibay ng kanyang pagmamahal sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito. Isa pa, sa kinahiligan ni Emilia ay ang kultura ng mga beach resort at hot spring sa Pilipinas. Noong una, may pag-aalinlangan siyang maligo kasama ang mga hindi niya kakilala, ngunit isang kaibigan mula sa kanyang language school, si Marco, ang nagyaya sa kanya. "Kapag nasubukan mo, siguradong magugustuhan mo," sabi nito. Dala ng kaba, sinubukan niyang pumunta sa isang hot spring resort sa Laguna. Wow! Ang sarap sa pakiramdam. Napabulala si Emilia nang lumubog siya sa maligamgam na tubig. Ang tamang-tamang init ng tubig ay tila nagpapainit sa buong katawan niya at nag-aalis ng kanyang pagod. Ang mga tao sa paligid ay tahimik ding nagre-relax. At ang pakiramdam ay napakakalma na para bang bumagal ang oras. Ito na yata ang pinakamagandang paraan para maalis ang stress. Mula noon, nahumaling na si Emilia sa mga hot spring at beach resort. Tuwing weekend, dinadala siya ni Marco sa iba't ibang lugar at lubos niyang ninamnam ang yaman ng kultura ng pagre-relax ng Pilipinas. At isa pa, labis na hinangaan ni Emilia ang ganda ng kalikasan ng Pilipinas at ang kultura ng pagpapahalaga rito, lalo na ang panahon ng Pasko. Ang buong paligid ay napupuno ng mga makukulay na parol at ilaw, at ang mga tao ay nagtitipon para sa simbang gabi at Noche Buena. Sumama si Emilia sa pamilya ni Marco sa isa sa mga pagdiriwang na ito. Habang ninanamnam ang masasarap na pagkain at nakikinig sa mga masasayang kantang pamasko, naramdaman niya ang tunay na diwa ng Pasko sa Pilipinas. Para itong isang panaginip sa loob ng isang magandang pelikula. Talagang pinapahalagahan ng mga Pilipino ang bawat maliliit na pagbabago sa panahon at alam nila kung paano ito i-enjoy. Humanga si Emilia sa espiritu ng mga Pilipinong namumuhay ng may paggalang at pasasalamat sa kalikasan. Isang hapon, habang nagbabalik na sa normal ang lahat, biglang tumunog ng malakas ang kanyang smartphone. Naramdaman ni Emilia ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ngunit, nakapagtataka, wala siyang narinig na sigawan o kaguluhan sa labas. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang mga taong kalmadong lumalabas ng mga gusali. Nag-uusap at tinitiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Sa supermarket, kalmadong inaayos ng mga staff ang mga paninda at ginagabayan ang mga customer sa ligtas na lugar. Hindi sila nagpapanik. Higit pa sa takot,
naramdaman niya ang paghanga, ang katatagan at diwa ng pagtutulungan na hinubog ng madalas na pagharap sa mga natural na kalamidad na unawaan niya. Ang kaligtasan sa Pilipinas ay hindi tsamba, kundi resulta ng pinagsama-samang pagsisikap ng mga tao. Habang tumatagal ang paninirahan ni Emilia sa Pilipinas, ang kanyang mga pananaw ay tahimik ngunit tiyak na nagbago. Ang higit na nagpabago sa kanyang pag-iisip ay ang mataas na kalidad ng buhay na nakatanim sa bawat aspeto ng lipunang Pilipino at ang kulturang mapagmalasakit na sumusuporta rito. Halimbawa, kapag bumibili ka ng pagkain sa isang karinderya, natural na tatanungin ka kung gusto mo itong painitin. Sa mga restaurant, automatikong bibigyan ka ng service water kahit hindi mo hingin. Ang mga ito ay maliliit na bagay, ngunit kapag pinagsama-sama, ginagawa nilang mas maayos at komportable ang pang-araw-araw na buhay. Hindi ka panipaniwala na ang ganitong klaseng pag-aalaga ay laganap sa buong lipunan. Muli rin siyang namangha sa kaayusan ng lipunang Pilipino at sa kaakibat nitong kaligtasan. Isang hapon, nagbabasa si Emilia sa isang magandang coffee shop sa Bonifacio Global City. Nang tumayo siya para pumunta sa banyo, automatiko niyang inilagay ang kanyang smartphone at libro sa loob ng kanyang bag. Ngunit pagtingin niya sa paligid, nakita niyang ang ibang mga customer ay iniiwan lang ang kanilang mga laptop at wallet sa mesa. Ha? Hindi ba sila natatakot na manakawan? Dahil sa kasabihang, "When in Rome, do as the Romans do." Sinubukan din niyang iwan ang kanyang smartphone sa mesa. Makalipas ang ilang minuto, habang medyo kinakabahan, bumalik siya sa kanyang upuan at nakita niyang walang nagbago. Talagang ligtas na bansa ang Pilipinas. Ang maliit na karanasang ito ay lalong nagpatibay sa tiwala ni Emilia sa lipunang Pilipino. Ang konsepto ng oras ay isa ring bagay na nagpabago sa kanyang pananaw. Isang weekend, may usapan sila ng kaibigan niyang si Marco na magkita ng 3 p.m. sa isang mall. Dahil sanay na sa buhay sa Pilipinas, dumating si Emilia 10 minuto bago ang kanilang usapan. Pagkalipas ng ilang sandali, 3 minuto bago mag-3:00, dumating si Marco na tumatakbo at medyo hinihingal. "Emilia, sorry. Pinaghintay ba kita?" Nagulat si Emilia. Doon niya unang naintindihan na sa kultura ng mga Pilipino, ang pagpapahintay sa isang tao, kahit ilang minuto lang, ay isang bagay na dapat ihingi ng paumanhin. Sa ganitong paraan, hindi lang basta naranasan ni Emilia ang kultura ng Pilipinas sa panlabas, kundi naunawaan, tinanggap, at isinama niya ito sa kanyang sariling pamumuhay. Ngunit, sa kabila ng masayang buhay ni Emilia sa Pilipinas, isang araw na hindi maiiwasan ang papalapit na kailangan niyang bumalik sa Switzerland para sa trabaho. Sa araw ng kanyang pag-alis, habang sakay ng sasakyan papuntang airport, malungkot niyang pinagmasdan ang pamilyar na tanawin ng Pilipinas. "Bago ako dumating dito, akala ko masisikip ang mga bahay at mahirap ang buhay. Puro maling akala. Ngayon, iba na. Nalaman ko ang tunay na ganda ng bansang ito. Parehong may kanya-kanyang ganda ang Switzerland at Pilipinas. Ngunit sa Pilipinas, mayroong kakaibang lalim at ganda na hindi mararanasan sa ibang bansa. Ang maranasang ito mismo ay isang napakalaking biyaya sa buhay ni Emilia. Babalik ako ulit sa Pilipinas, sigurado." Kasabay ng matinding pagnanais na iyon, isang bahagyang kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso dahil kailangan niyang pansamantalang iwanan ang mga mababait na taong nakilala niya at ang minamahal niyang pang-araw-araw na buhay. Sa Pilipinas, natutunan ni Emilia kung ano ang tunay na kayamanan, hindi lamang materyal, kundi kayamanan ng puso. Sa mga simpleng pang-araw-araw na eksena, maraming nakatagong init at pag-aalaga na parang mga kayamanan. Ang init sa simpleng pagbati ng mga staff sa convenience store. Ang katahimikan sa loob ng pampublikong sasakyan kung saan lahat ay nagpapakita ng respeto sa isa't isa. At ang kalinisan ng mga lugar saan man siya magpunta. Bawat isa sa mga ito
ang gumawa sa Pilipinas na isang espesyal at minamahal na lugar para kay Emilia. Ano kaya ang mararamdaman ko pagbalik ko sa Switzerland? Matapos kong iwanan ang komportable at ligtas na buhay na ito, ang mga bagay na tila karaniwan na lang sa Pilipinas ay tiyak na magkakaroon ng ibang kahulugan kapag bumalik na siya sa kanyang bansa. Habang nakapila sa check-in counter, kinuha ni Emilia ang kanyang smartphone at malungkot na tiningnan ang mga litratong kinuha niya sa Pilipinas. Ang araw na nagtawanan sila kasama ang mga kaibigan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ang unang beses niyang pagbisita sa isang beach resort, ang makukulay na ulam sa supermarket na araw-araw niyang dinadaanan. Babalik ako agad dito. Hindi ito paalam. Nang ipangako niya ito sa kanyang sarili, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang paglipat ni Emilia sa Pilipinas ay isang karanasan na tunay na nagpabago sa kanyang buhay. Higit sa lahat, nalaman niya kung gaano kapraktikal at komportable ang buhay sa Pilipinas. Ang mga tirahan na inakala niyang masisikip ay puno pala ng mga malikhaing solusyon para sa kaginhawaan ng mga nakatira. Araw-araw din siyang humanga sa hindi matitinag na kaayusan at malalim na kultura ng pag-aalaga sa kapwa na tila natural na sa lipunan. Sa mga sasakyan, lahat ay sumusunod sa tamang asal. Sa mga kalye, walang basura, at nananatiling malinis ang kapaligiran. Bukod dito, lubos siyang nabighani sa yaman at pagkakaiba-iba ng kultura ng pagkain sa Pilipinas. Maging ang mga pagkain na nabibili sa supermarket ay kasing sarap at masustansya ng mga putahe sa restaurant. Ngunit marahil, ang pinakamalaking epekto ng karanasan niya sa Pilipinas ay ang paghahanap ng sarili niyang sagot sa tanong na, ano ang kalidad ng buhay? Ano ang tunay na kayamanan? Dati, naniniwala siyang ang paninirahan sa malaking bahay at pagkakaroon ng mga mamahaling bagay ang simbolo ng isang magandang buhay. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang buhay sa Pilipinas, natanto niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na higit na mahalaga ang kaayusan at kaligtasan ng lipunan, malinis na kapaligiran, at higit sa lahat, ang mainit na pag-aalaga at paggalang ng mga tao sa isa't isa. At buong puso siyang nangako, isang araw, babalik ako sa Pilipinas. Gusto kong matuto at maranasan pa ang maraming bagay sa napakagandang bansang ito. Habang papalayo ang eroplano patungong Switzerland, pinagmasdan ni Emilia ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Pilipinas mula sa bintana at muling pinagtibay ang kanyang pangako. Ang mga hindi malilimutang araw na ginugol niya sa Pilipinas ay mananatiling isa sa mga pinakamagandang kayamanan ng kanyang buhay na patuloy na magniningning. Kayo, ano ang mga magagandang katangian o mga hamon na nakikita ninyo sa buhay sa Pilipinas? Tulad ni Emilia, sa pamamagitan ng pagdanas ng mga dayuhan sa ating kultura at pang-araw-araw na buhay, marahil ay may mga bagong bagay tayong matutuklasan o muling mapapahalagahan na hindi natin napapansin. Ang buhay sa Pilipinas ay hindi perpekto. Mayroon itong mga hamon at mga bagay na dapat baguhin, subalit ang laging sinasabi ng mga dayuhang dumarating dito ay ang mataas na kalidad ng mga ordinaryong bagay. Ang pagiging malinis, ang pagiging ligtas, ang pagiging nasa oras, at ang kulturang mapagmalasakit na nakaugat sa lipunan. Madalas, hindi natin ito napapansin dahil ito ang ating normal. Ngunit ang pananaw mula sa labas ay nagpapaalala sa atin ng tunay na halaga nito. Sanay, ang kuwentong ito ay maging isang daan upang muli nating tingnan at pahalagahan ang karaniwan sa Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo o nakaugnay kayo sa kuwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe at i-share sa comment section kung ano para sa inyo ang ganda ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na kwento.